Totoong Alice Leal Guo, pwede po bang i-ascertain ng NBI yung kinaroroonan nitong Alice Leal Guo at kung siya ay buhay pa o patay na? Yes, ma'am. Pagbalik ko, ma'am, susubukan namin ma'am. Pa-report ko, ma'am, na papahanap natin, ma'am. Salamat po, RD. Pinapahanap na ang tunay na Alice Leal Guo. Ayon sa record ng NBI, kumuha ang tunay na Alice Leal Guo ng NBI clearance. Malinaw na totoo ang nilalaman ng birth certificate ni Mayor Alice Guo. Pero ninakaw niya ang katauhan ng totoong may-ari ng nasabing birth certificate. Kaya tanong ngayon ng maraming Pilipino, nasaan ang totoong Alice Leal Guo? Samantala sa pamamagitan ng kanyang social media account, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang di umano'y tunay na Alice Leal Guo at ito ang kanyang matinding revelasyon. Halina't sabay-sabay nating panuorin at alamin ang videong ito na tiyak na ikakagulat nyo. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Pareho ang pangalan, pareho ang kaarawan, pero iba-iba ang mukha. Ito ang matinding revelasyon ni Senator Risa Ontiveros sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children, ang larawan ng isang Alice Leal Guo, kapangalan at kababayan pa mismo ni suspended Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo. Inapply raw ang NBI clearance na ito ilang araw lang bago final ang delayed registration of birth ni Mayor Alice Guo sa Tarlac City noong 2005. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Aalamin na rin daw ng NBI kung nasaan na ang isa pang Alice Leal Guo. Hindi naman dumalo sa pagdinig si Mayor Alice Guo dahil masama raw ang pakiramdam, bagay na ikinadismaya ng mga senador. Sa liham na pinadala niya sa komite, sabi ng alkalde na matindi na ang apekto ng physical at mental health niya ng mga pagdinig at ng mga aniyay malisyosong aligasyon. Pero nanindigan ng komite na kailangan niyang humarap, kaya pinasabpina na siya, pati na ang kanyang tatay, partner ng kanyang ama ni si Wen Yilin at ang kanyang mga kapatid. Mayor Alice, or should I say, Guo Huaping, if you do not honor the subpoena, I will cite you in contempt. Ayon pa sa Money Laundering Council, iba-iba ang idineklara ni Mayor Alice Guo na pangalan ng kanyang nanay sa mga binuksan niyang bank account. Dahil sa mga isyo sa pagkatao ni Mayor Alice Guo, pinapakansela na ng Philippine Statistics Authority ang Certificate of Live Birth nito. Nakalagay po, Wenlin Leal po. Nung binuksan niya yung account niya, voluntarily, sinulat niya na ang kanyang mother's maiden name is Wen Yilin. May Opo. Leal lang. No? Opo. To the Office of the Solicitor General for the cancellation of the Colby. Yeah. Because ang PSA naman has no power to automatically cancel pag nakita natin na may irregular process doon sa registration. Matapos lumabas ang pagsusuri ng NBI ay lumalabas na magkapareho nga ang fingerprint ni Mayor Alice Guo at ni Guo Huaping. Ito ang Chinese national na dumating sa Pilipinas noong January 12, 2003 na hinihinala ng ilang senador na tunay na pagkakakilanlan ng alkalde na mayor ng Bamban-Tarlac na inuugnay sa operasyon ng iligal na pogo sa kanilang bayan. Ayon kay Senator Risa Ontiveros, ibig sabihin nito, iisang tao lang si Mayor Alice Guo at ang Chinese national na si Guo Huaping na nagpapanggap na Pilipino para bigyang daan ang mga krimen na ginagawa ng mga pogo o Philippine offshore gaming operators. Insulto raw ito sa mga botante ng Bamban, mga institusyon ng gobyerno at mamamayang Pilipino. Nananawagan naman si Senator Risa Ontiveros sa Solicitors General na madaliin na ang pagsampa ng co-warranto case laban kay Mayor Alice Guo na magbibigay daan para tuluyan na itong mapaalis sa pwesto at mahatulan ng pagkakakulong dahil tila ginawa lamang niyang laro ang batas ng ating bansa.
Samantala, base sa aking patuloy na pananaliksik sa tunay na pagkatao ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, lumutang ang isang Pilipinang babae na si Alice Leal Guo, nakapareho ng pangalan ni Mayor Alice Guo. Lumalabas na isang Bisaya ang isa pang Alice Leal Guo base sa kanyang mga caption na sinasabing hindi umano siya ang spy ng China, ni wala umano siyang nagawang kahit na anumang krimen. Hindi pa malinaw kung siya nga ba ang tunay na Alice Leal Guo na nasa litrato na inilabas ni Senator Risa Ontiveros, pero wala naman siyang binanggit na hindi niya tunay na pangalan ang nasa kanyang social media, pero hindi maipagkakaila, nakahawig nga niya ang isa pang Alice Leal Guo sa litratong ito. Mukhang magkapareho ang thumbprint nung Lin Wenye, yung ina, at ni Guo Huaping, parang magkapareho. Normal po ba na yung isang ina, i-enter niya yung thumbprint niya para sa minor child niya? Yung minor child, mga 9 years old, so hindi na po siya baby. Magkasama yung thumbprint ni Li Wenye at yung thumbprint ni Guo Haping. Mukhang magkapareho ang thumbprint nung Lin Wenye, yung ina, at ni Guo Huaping. Parang magkapareho. I am not a fingerprint expert at all. So, I was just showing it again and sa inyo, Yusek, at sa lahat po nating nandirito sa hearing. So, nakakalito nga. So, pero bakit yung dalawa pang minor dependents, minor siblings ni Guo Huaping, ginamit nila yung sarili nilang thumb? Bakit kaya yung special effort para kay Alice? I'm of course presuming na yung Guo Huaping ay si Alice Guo din. Any insights, Yusek? Madam Chair, sa proseso ho namin dapat, unless infant, pero dapat ho talaga yung, pati yung dependent, i-capture yung kanyang thumbprint. So, assumption of regularity po, on the processes undertaken in 2000, yung ina, yung principal, kinapture yung kanyang thumbprint. Tapos yung si Guo Huaping, kinapture din yung kanyang thumbprint. We're not competent to assess kung one and the same yung thumbprint na nakikita ho natin. But these are the thumbprints that we have on record, including dun sa dalawa pang dependent ho. Nakuha din po natin na may Alice Leal Guo na nasa database ng NBI. Ito po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday sa birth certificate ni Alice Leal Guo na tumakbong mayor. July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, pero ibang-iba ang mukha. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Alice Leal Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence that this NBI clearance was applied for just a few days before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Leal Guo in Tarlac City? Or is this a case of stolen identity? Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Leal Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Nasaan na po siya ngayon? Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo kung mayroon na siyang validly issued investor's visa na papahintulutan siyang mamalagi dito? Which leads us to our next question. How large and what is the nature of Alice Guo's networks? May ebidensya na tayong nakita na may link ang Bamban Pogo Hub to Clarkson Valley. Isang pogo na atin ang naunang na ocular na mayroong mga video room at mga models para sa love scam. Si Huang Ziyang na incorporator ng Baofu at Pogante ng China ay incorporator din pala ng Sun Valley Clark Hub. Ayon rin sa ebidensya, konektado ang Hong Sheng Gaming Technologies, yung company na ni-raid at
pinalitan lang ng Zunyuan Corporation sa Bamban, Tarlac. Konektado ang Hong Seng at ang ni-raid ng PAOK na Pogo sa Porac, Pampanga. Paano nangyari yun? Ayon na rin sa mga papeles na nakolekta sa raid, sa pamamagitan yan ni Dennis Cunanan, dating Deputy Director General ng TLRC na may criminal conviction for corruption. Malalapit na kaibigan din ni Mayor ang mga ringleader ng Lucky 99 Pogo sa Porac. Ito naman po ang photo mula sa campaign niya kasama si Catherine Cassandra Leong o Cassie Lee na authorized representative in Lucky 9 sa Porac. May isa pa kaming nakitang connection na nakakabahala dahil may kinalaman sa isang napakalaking investigasyon ng Senadong ito noong nakaraang kongreso pa. Ilalabas po natin ito sa tamang panahon. At ang huling gusto kong masagot na tinatanong na rin ng buong bayan, sino ba ang protektor ng mga pogo na ito? Gaano po kataas sa food chain ang mga protektor? DILG na po ang may sabi. Pogo money can influence the 2025 elections. Mayor Alice certainly likes having friends in high places. Hindi po basta-basta ang mga kaibigan niya. Considering that this woman is now charged with qualified human trafficking, it is imperative that her links and networks are fully investigated. Guo Huaping ay si Alice Guo. At narinig ko kahapon yung interview ni Director Santiago. Sabi niya itong fingerprint matching ng NBI ay infallible. Ibig sabihin hindi nagkakamali yan. Yes. At tama siya dahil ang fingerprint, yan ay unique sa bawat isang tao. Walang magkaparehas na fingerprint sa buong mundo. Sabi nga niya, kahit nakambal, magkaiba ang fingerprint. Kaya nung nagtugma yung fingerprint ni Guo Huaping at ni Alice Guo, ito ay nagpapatunay na iisang tao lang si Guo Huaping at si Alice Guo. At pag makita natin, kung makikita natin yung records ng BOI, ito yung lumalabas sa screen, yes, na ito si Guo Huaping ay may hawak, ang passport niya ay Chinese passport at hindi siya nag-naturalize kailanman. At wala ring records ang PSA or ang Bureau of Immigration ng any naturalization papers ni Guo Huaping. So, ibig sabihin si Guo Huaping hanggang kasalukuyan ay Chinese. So, ibig sabihin si Alice Leal o Alice Guo ay Chinese rin. Yun nga po. At grabe nga po yung nahukay na record na yan sa Bureau of Investment, DTI at iba pa. Pero ganito, Senador, kasi tayo masyado tayong binola rito, masyado tayong pinaglaruan nito. Ay meron tayong batas na dapat ang nagsisinungaling, hindi nagsasabi ng totoo, merong accountability under Philippine law. Senador, anong gagawin natin ngayon? Tama ka, Mike. Talaga nagsinungaling siya at nabola niya yung mga taga-Bamban. Nagsinungaling siya sa Bamban. Nung nangampanyan siya, sinabi niya Pilipino siya. Nakita ko nga yung kanyang Facebook video, yung campaign speech niya. Sabi niya Pilipino siya, tatay niya Chinese, nanay niya Pilipino, tapos siya ay isang Pilipino. At nagsinungaling siya at nakakuha ng boto, no? At naloko niya yung mga taga-Bamban na siya ay karapat-dapat nilang alkalde. Kaya nakakatakot yung ganito. Imagine mo, Mike, nakalusot ang isang dayuhan at naging mayor. Eh, kung hindi pa natin nahalungkat to, baka naging congressman siya, senador at iba pa. At yan yung isang butas ng ating proseso na naaabuso ngayon ng mga kawatan at mga masasamang tao. Na itong late registration natin, eh kayang-kaya nilang doktorin para maging Pilipino. Pero Senador, pasintabi na, hindi naman ho kami nag-uutos. Pero dapat ito sampulan. Kasi baka mangyari dito, pag nahindihin, i-deport, tapos pagka-deport wala na, dapat makulong muna ito, dapat managot muna sa ating batas bago palayasin ang Pilipinas kung talagang ito na nga ang lumalabas, hindi siya Pilipino, Mayor, Senador. Oo, maraming kaso ang ipapataw sa kanya. Unang-una, kaso para i-revoke yung kanyang birth certificate. Pag na-i-revoke na yung kanyang birth certificate, hindi na siya magiging Pilipino. Pangalawa, yung kanyang pagka-mayor, magpa-file ng warrant of peace ang OSG at yung kanyang pagka-mayor matatanggal rin yan.
Pero sunod-sunod na yung mga kaso na harapin niya sa human trafficking, sa money laundering, kahit na tax evasion. Nakita namin na kung titignan mo lang yung Facebook page niya, hindi naman niya tinatago yung marangyang pamumuhay niya. Pero pag tinignan mo naman yung kanyang yung tax returns niya at yung kanyang mga negosyo, walang kinikita. So, ibig sabihin, meron siyang pinagkukunan ng kita na hindi na dinideklara sa BIR. So lumalabas dito, Senador, hindi lang illegal ang pagiging Pilipino o fake na pagiging Pilipino, baka may illegal din yung kanyang mga kayamanan. Kung paano niya nakuha ang Meron. kayamanang ito. Senador. Sigurado ako meron yan. Dahil itong Pogo Hub, konektado siya. At malaki ang kinita niya dito sa Pogo Hub. Itong Pogo Hub, ang pera ay nanggaling sa mga masasamang elemento, sa mga sindikato. Money laundering nga, nung pinanggalingan nitong pagtatayo ng Pogo Hub. At nasa likod nitong mga money laundering, mga sindikato. At sabi nga ng PAOK, itong mga sindikato ay mga horrific, talagang karumal-dumal, talagang masasamang elemento, at walang rinirespeto at walang sinasanto. At ito yung mga klaseng ganitong mga tao ang mga partners ni Alice Go sa pagpapatayo ng Bamban Pogo Hub. Okay. Panghuli na lang, Senador, alam ko may lakad po kayo, busy po kayo. So sa tingin po ninyo, dapat talagang ipatigil na ang Pogo operation at papanagutin ang lahat ng mga nanlinlang, nandaya, nanloko sa ating mga Pilipino, sa ating mga batas, at kung kinakailangan ay pigilan, hanapin, bawiin ng ating mga batas ang mga perang gumalaw na bilyon-bilyon na pinag-uusapan dito, Senador. Mike, ito ay isa lang sa maraming Pogo Hub na nag-ooperate dito sa ating bansa. Isa lang to, si Alice Go. Marami pang Alice Go dyan na nakakalat sa iba't ibang Pogo Hub. Ako naniniwala ako marami pa. At wala kasi silang rinirespetong batas o proseso. Basta makalusot, gagawin nila yan. At yan ang mga katangian ng mga nag-ooperate sa Pogo Hub. At according sa PAOK, yung mga sindikato na ito, hindi nila rinirespeto kahit sinong otoridad at anong batas. Kaya ako naniniwala ako marami pang Alice Go na nag-ooperate dyan sa mga Pogo Hub na yan. At dapat na talagang ipatigil itong Pogo Hub dahil walang kabutihan ang idinudulot para sa ating bansa. Ako, salamat sa inyo, Senador. Congratulations dahil alam ko talagang ikaw isa sa mga nagtrabaho kaya lumabas itong mga katotohanan ito sa pakipagtulungan siyempre ng iba-ibang mga senador dyan sa inyong komite ni Senador Tubero. So, ikaw isa sa mga active dyan. Nakita namin araw-araw yan. So, salamat po na panalo tayo dito. Panalo kayo na ipakita nyo at justify sa taong bayan, maging sa China, na hindi pwede na kahit sino sila ay gagamitin tayo at dito sila magpapasarap sa buhay. Salamat, Senador. Mabuhay po kayo. Good morning po.